Nako, mukhang magkakagulo to, no, sa pagitan ni Romualdez at ni Toby Chanco. No, kilala na po ni si Romualdez, kinikilala po ng House of Representatives, no. Sabi niya, kinakatakutan ng pangalan hindi pwede mabanggit. Dati hindi nila pwede banggitin si Saldi. Sa bagay, hanggang ngayon naman hindi pwede banggitin si Saldi doon no. Sa House of Representatives, banggitin mo na banggitin si Sara Duterte, lahat ng kaaway, wag lang si Saldi at si Romualdez hanggang ngayon, no? Nananatiling sagrado ang pangalan na yun para sa kanila. Bakit kaya? No, bakit kaya? Bakit sagrado sa kanilang pangalan na yun, no? Ni minsan di wala tayong narinig sa malibang kala Congressman Marcoleta, Congressman Libiste, Kong Miao, na maliban doon, may narinig ba tayo sa congressman na banggit yung mga pangalan na yan, na mga allegedly na sangkot sa mga anomalyang flood control issue? Wala na banggit, no? Ngayon, si Toby Chanco po, ang alam natin, pinsan siya, yung asawa niya, pinsan yata ng mga Romualdez at ng BBM. Ngayon, kung kayo iniisip ninyo na, teka muna, ano ba to nangyayari ngayon? Ultimo mismong kamag-anak na malapit nagsasalita na. Nasa sa inyo na yun kung hindi kayo maniniwala o hindi. Diba? Yung kapatid niya nagsalita na Kapatid ni Bonget, si Amy Marcos, nagsalita na Hindi niyo pinaniniwalaan. Ang turing niyo ay nasisiraan ng bayit si Amy. Sa bagay, pag ikaw ay nagsasabi ng katotohanan, ipapako ka nila sa krus. Ginawa nila yan kahit sa panahon ni Cristo, ginawa na yan Pag nagsasabi ka ng katotohanan, ikukulong ka nila. Pag naghayag ka ng katotohanan, parurusahan kanila, pahihirapan kanila. Ako ano pagbibintangan ka kung ano. dapat ka manatili ka sa kasinungalingan, no? Ngayon, eto muna kay kitang-kita naman po sa mga nangyayari ngayon, no? Huwag tayong magbulag-bulagan. Kung si Gutesa nga ba talaga ay legit o hindi, no? Nasa sa inyo na yung kayo na lang bala humatol. No, kasi wala na magagawa kahit anong paliwanag natin Pero alam ninyo, yung puso ninyo alam namin, na talagang alam ninyo kung ano ang katotohanan na nangyari sa Pilipinas na ito na may malaking nakawan. No? Eto, painggan natin si Mike Operario patungkol kay Gutesa at mamaya kay Toby Chanco naman. No? Anong implikasyon ito sa mga nakabimbing na kaso laban kay Martin Romualdez, Zaldico at kay BBM ukol dito sa mga katiwalian na ganap sa flood control projects? Ito po si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Noong April pa lang po, noong 2026, ay nagpahayag na po si Mike Defensor na itong si Orly Gutesa ay pinipilit. Hindi sila maniniwala doon. Basta sasabihin nila, hindi credible si Gutesa. No? Kahit may ebidensya, kahit may harap-harapan na tao ni Saldi yun, hindi credible. Saka nakakita ng tao mismo na nasasangkot. Alam ba, si Saldico, alam niyo naman nasasangkot si Saldico. Tao si Saldico. Si Gutesa, tao ni Saldico. Saka nakakita na hindi iniimbestigahan yung tao ni Saldico. Ang alam ko ito alam ko sa isang lugar na crime scene, sa crime scene. Halimbawa, sa isang lugar na may crime scene, lahat iimbestigahan Yung tindera, yung pedicab driver, yung mga nakasaksi ba? Alam ba, may crime doon. No, may crime doon. Malaki ang crime. Suspect, yung mga doon sa lugar na yon, yung compound na yon, iimbestigahan lahat yun Totoo, iimbestigahan lahat yun yung gwardiya, kasama pa yon patawag yon, imbestigahan yun. Dapat ganun Eto, malaking nakawan sa kaban ng bayan Kung saan na sila pa gumawa ng budget, tapos walang patawag ni isa sa kanila, walang humarap. Ang tindi ng mga tao, no? Tapos pag may lumabas na testigo na kaugnay mismo doon sa may suspect. Halimbawa si Saldico, tao niya ba si Gutesa o hindi? Tao niya. Ibig sabihin, kung sa crime scene, kasama siya kay imbestigahan. Ay hindi, wala. Basta pag lumabas si Gutesa, isa lang hatol nila, hindi credible anya yan. Ngayon, bumaliktad daw, credible na anya yan. Di ba? Yan, ganyan po. Ganyan po ang batas sa atin ngayon. Hindi, kahit sa barangay Isipin mo pumunta ka sa mga barangay, sa mga may maliit na minimal na case lang. No? Diba? Nagnakaw kasi yung kapitbahay ko to, may nanakawan No? Nakawan. Ngayon, may mga suspect. No? May mga titig ng suspect. Ang laki na ninakaw No? Ibig sabihin, yung mga nasa paligid nun, iimbestigahan niya. No? Kung may mga pumasok sa CCTV doon, sa CCTV, mga dumaan sa compound, kasi compound yun may gate may harang Lahat yun iimbestigahan. Teka, ano muna, bakit dumaan ng madaling araw to?
Ano ginagawa ng laking ito? Kabilang baryo to ah. Anong ginawag? Gawa ito. Kasi nasa crime scene ka. Nasa loob ka ng crime scene. No, dito nasa loob na, nakapaloob na si Gutesa sa crime scene, hindi nila iniimbestigahan. Wag na lang yung pahayag ni ni Gutesa. Wag mo na lang intindihin yung pahayag ni Gutesa. Isipin mo na lang tao siya ni Saldico eh. Isipin mo na lang eh. Hindi mo iimbestigahan. Isipin mo sila gumawa ng budget. O, walang humaharap sa gumawa ng budget. Antindi, no? Sila nag-manage ng budget eh. Para sa tao, di ba? Para sa mga infrastructure, sa mga gusali, sa mga building, lahat, etc. Tulay. Tapos, pag nawala yung pera, ayaw nyo humarap. Kalokohan yan. Pumirma ng panibagong affidavit at naglabas siya ng video na kung saan magkausap si Orly Gutesa at ang kanyang asawa. At eksakto doon sa salaysay na pinirmahan ngayon ni Orly Gutesa, sinasabi doon sa conversation na yon na pinipilit siya. Correct! Totoo, pinipilit siya. O, ilabas niyo yung video na yun kung dito to. Sige nga, isa publiko nyo, i-forensic nyo nga yung video na yun, ba't dahimi kayo? O, sige. O, sinasabi nyo si Gutesa, hindi legit. Sasabi nyo, AI yung video na yung nagsasalita yung asawa ni Gutesa. O sige, patunayan yung AI yan. Magpa-forensic kayo. Ba't ayaw yung ilabas sa media? Basta sinasabi nila, wala, tahimik kayo. Dalawa lang ginagawa nila eh. Tahimik sila, hindi sila sasalita tungkol dun sa video na lumabas na may asawa ni Gutesa nagsasalita. Tahimik sila at pangalawa, sinasabi ng mga vlogger, AI. Pinapakalat. Siguro may umutos sa mga vlogger. O ito, may bago tayong tasking ha. Mga vlogger, kumilos lahat kayo. Sabihin nyo, AI yung video. Ganyan tasking nila. Di ba bakit nakakalata? Di ba? Yung mga pinuno nila tahimik, yung mga vlogger may ingay. O di sila ibig sabihin noon, may tasking sila. Common sense na lang, mga kasama, mga common sense na lang. Common sense na lang tayo. Nakasinungalingan lahat yung kanyang unang sinabi at siya pinilit at pinangakuan ng ayuda o ng reward nitong sila Mike Defensor at saka ni Senator Rodante Marcoleta. So hindi nakagulat-gulat na ngayon ay formal ng lumabas ito. Ang silver lining lang dito o yung maganda lang dito sa nangyari nito kay Orly Gutesa, at least alam ng pamilya niya at ng ibang mga sumusuporta sa kanya na buhay pa si Orly Gutesa. Kasi kung matatanda, ano kaya sasabi, alam mo kay Gutesa, hindi ko alam ano kaya feeling ng buong pamilya ni Gutesa sa lahat ng kamag-anakan niya na gumanyan siya, no? Anong pakiramdam? Tapos yung alam mo yung, malamang may kapitbahay ka, di ba? Sa kapitbahay mo, sa baryo mo, sa lugar mo, kilala ka. Lalo na kung nasa TV ka lagi. Di ba? Ako nga lang vlogger, kilala na ako eh. Dito sa lugar namin eh. Diyan pa kaya yan yung Gutesa, malaking issue, hindi ka kilala. Nakakatulog ka kaya niya na pumunta ka dyan sa lugar mo tapos ang sama ng tingin sa'yo ng tao. Alam mo yun, na bakit ganun ka, di ba? Yung kung sa malaking bagay na gawa mo, no, hindi ka magpagkakatiwalaan. Paano pa kaya sa maliit na bagay? May maniniwala pa kayong tao sa'yo kahit mga kamag-anak mo? Yun lang akin, yun lang isip ko. Ninyo. Pagkatapos siya magtestimonya sa Senado na wala na itong si Orly Gutesa, hindi na malaman ng mga tao, ng kapatid ng kanyang pamilya, kung nasa saan siya. Ayaw aminin ng gobyerno na hawak nila si Orly Gutesa. At umugong na lang ang balita noon na siya ay nakuha na nila Martin Romualdez at siya ay nasa kanilang kustodiya. At dahil dito, hindi nakakapagtaka na siya ay maggagawa na nga o lalabas na nga itong formal na statement nito kasunod ng pagbaliktad ng 4 pa ng mga testigo doon sa flood control. Yun din ang sinasabi, nakasama sila ni Orly Gutesa na nagdi-deliver ng mga pera. Although meron pang may iba daw na natitira mga kaso, ang nakakabahala dito din ay ang mga pahayag ng ombudsman na agad-agaran nilang ninunumbrahan o pinapangalanan si Martin Romualdez may pakana ng lahat ng ito. Although yan din naman ang iniisip ng maraming mga tao, pero ang ombudsman ay ang nag-iimbestiga supposedly ng kaso laban kay Martin Romualdez. Sa kanilang pag-iimbestiga, dapat ay lalabas na sila yung mga impartial kasi hindi pa po na isasampay yung kaso eh. It's still under investigation by the ombudsman. This goes into the heart of the elements of due process. Dapat po kasi kung ikaw ang ahensya nag-iimbestiga, dapat mag-appear ka na impartial. Ngayon, sa lahat ng mga pahayag nito ng ombudsman, tila magkakaroon ng bala ang kampo ni Martin Romualdez. Na kung ito man ay tuloy na isampa sa Sandigan Bayan, ay question na nila ang investigasyon na ginawa ng ombudsman. At sasabihin nila dito na may violation ng karapatan ni Martin Romualdez to due process sapagkat hindi impartial ang naging investigasyon ng ombudsman.
So hindi ko rin maintindihan kung bakit ganito na lamang ang mga patuloy na pagpapahayag ng ombudsman despite of the fact na supposedly nag-iimbestiga pa lamang sila sa kasalukuyan. May epekto ba ito sa paghina ng kaso laban kay Martin Romualdez? Definitely. Ano? Oo, di ba kayo nakakalata? Hindi kayo nakakalata sa script. Na? Kakasuhan siya. Tama, isipin mo tama kung tayo niloloko ng mga tuwa. Ito papata ko sa inyo ha. Inannounce sa SONA. Masakit man sa akin damdamin, sa pamilya ko, kakasuhan, dating speaker, sabi niya. So, inannounce niya. Tapos, syempre, mga tao natuwa eh. Uy, shit, makakasuhan na yung pinsan, walang kinikilingan. Tapos, may magre-recant, lahat ng pahayag ng dapat, yung dahilan na kung bakit makakasuhan si Tamba, yun yung mga nag-recant. So, ibig sabihin, parang yung nangyayari, alam mo na. Kaya ka nag-SONA ng ganun, dinaan mo sa SONA. Kasi malakas loob mo, mawawalang bisa. Ibig sabihin, magkakakuntsaba kayo lahat. Alam nyo na yung mga dapat gawin. Alam nyo, gets nyo, hindi to coincidence. Yeah? Ano to, coincidence na naman? Lahat na lang coincidence. Magmula kay Diskaya hanggang ngayon, coincidence. Walang ganun. Ang buhay parang sugal. Tandaan nyo ha. Hindi lahat ng pagkakataon, nasa sa iyo ang lahat ng pagkakataon. May mababaliwala dyan. Pero kung lahat ng pagkakataon ay pumapabor sa kanila, hindi yun pagkakataon. Isa lang ibig sabihin nun, sinasadya mo yung bawat sitwasyon. Ibig sabihin, planado. Kumbaga sa paggawa ng isang bahay, may plano ka, may engineer ka na, may architect ka na. Hindi yan aksidente na nabuo ng magandang bahay. Hindi yan. Ba, sinabi mo, ba, ganda ng bahay nakachamba kayo Hindi. No? Di ba, sabi mo, ang galing gumawa ng mga construction worker, no? Ganda ng bahay, no? Hindi. Nasa engineer, nasa foreman, nasa plano ng bahay. Hindi siya aksidente. Pag may plano, hindi aksidente, tandaan yan. Maliban na lang kung walang plano, tapos yung mga taong gumagawa ng bahay, napaganda yung bahay, pwedeng ganun. Ba? Chamba-chamba, pwede. Kailangan may plano. So, ang ibig ko sabihin, pag plano, hindi coincidence. Ibig sabihin, sinasadya. Kaya yung mga nangyayari ngayon, hindi coincidence, kundi sinasadya. Di ba? Magkakaroon ito ng epekto, lalo't kung gusto ng ombudsman na maging epekto ito. Magkaroon ito ng negatibong epekto dahil sila naman may control niyan sa lahat ng mga ebidensya. Pero makikita natin dito is the pattern. Ano? Yung apat na yan na ex-Marines na supposedly nagsibawi ng kanilang mga salaysay, yung mga sinasabi si Attorney Baligod na sila ay inofera ng pera. Ngayon, hindi rin malabo na dito kay Orly Gutesa ay ganun din na nangyari. Hindi natin... Ang technique ni Baligod ganito Dati, sila Mike Defensor, ipinapakita sa social media yung mga hakbang nila. Is mali talaga yon. Si Baligod, iba na ang technique ngayon. Sinasabi niya, meron kami mga video na magpapatunay na binayaran sila. Pero hindi niya na pinapakita ko sino. Ipinapakita niya sa ombudsman na. Para pag kung sakali yung ombudsman, hindi pinansin yon, saka ilalabas ni Baligod sa publiko. Di ba? Kasi hindi mo pwede ilabas sa publiko ang ebidensya. Alam bakit? Kasi mapaghahandaan matatampered No, kagaya mo, naglabas si Baligod ng picture ni Gutesa nagdi-deliver. Anong ginawa ng mga lokong vlogger? Nilagyan ng AI dun sa gilid, yung Gemini na sign, nilagyan nila para palabasin, palitawin sa mga tao, patunugin, peke yung picture, edit lang. Di ba? Kita niyo mga ugali. Harap-harapan, niloloko tayo, no? Buti may marunong tulad natin, no? May marunong. Masabi na hindi natin sila sinisisi kasi may choice naman talaga sila dito Pero siguro nauunawaan natin sila at pilit natin uunawain ang kalagayan nila, lalo na itong si Orly Gutesa, mag-isa lamang siya noon nung una siyang lumabas. Nauunawaan natin kasi yung mga ibang senador, iba pang mga congressman, nasa kapangyarihan na meron namang mga sapat na impluwensya para tutulan yung mga pambubuli nito, yung pananakot na ito, ay bumigay din, natakot din sa administrasyon at naging kakampi. Paano pa kaya itong mga ordinaryong mamamayan, kagaya lang nila Orly Gutesa at yung apat pa na mga ex-Marines. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi, kaya patuloy tayo dapat na nagpapahayag ng ating pagtutol sa pang-aabuso ng nangyayari sa kasalukuyan. Kasi kung pwede nilang gawin ito doon sa mga matataas na tao sa lipunan,
ano ang hindi nila kayang gawin sa mga ordinaryong Yan ang pinakamagandang mamamayan? word. Ano ang hindi nila kayang gawin sa atin? Diba? Hindi naman yung kung ano yung ginawa nyo sa matataas na nakaupis sila kala Senator Marcoleta, eksaktong gagawin nyo sa amin. Hindi naman yun ang ibig sabihin namin. Yung pagturing, di ba? Kung ang pagturing nyo sa mga mataas na opisyal natin ay ganyan na lang. What if pa kaya na sinasabi nyo mahal nyo taong bayan? Ang taong bayan tinutulungan nyo. Hindi kami naniniwala. Tandaan nyo yan. Dahil yung mga taong inosente nga na wala namang kinalaman kinukulong nyo, paano pa kaya yung tao na nagsasalita? Yung damdamin nila. Sipin nyo nga. Di ba, mga kababayan? Kaya itong panahon na to, mga pasensya na kayo hindi nila mahal ang taong bayan. Nagkukunwari lang sila. Gaya Kasi kung mahal nyo taong bayan, tandaan nyo tamo sa Hagonoy, baha, may tarpaulin. Nakita nyo yung tarpaulin? Ang sabi doon, may laking tarpaulin. Sino ito nakapanood sa balita? Yung sa Hagonoy, baha, naglagay yung mga residente doon ng malaking tarpaulin, marami. Ang nakalagay doon, BBM, saka si DPWH Secretary Vince Dizon, bumaba naman kayo sa Hagonoy para makita nyo ang sitwasyon dito, sabi sa tarpaulin. Tingnan nyo yung taong bayan pa nagsabi na baha doon, na bumaba naman kayo. Asa ng mga mataas natin na bumaba ba doon? Ibig ko pala sabihin, ang Hagonoy, hindi parte ng Pilipinas para hindi mo mapansin yan. Walang media, wala mang media may mga vlog na binablog na yung baha. Di ba may mga vlogger na kung saan yung Bulacan ay baha, binabangka na, lubog na yung mga bahay. Paulit-ulit yung mga vlogger na napunta doon, binablog na. Yung mainstream media, hindi binablog yon. Yung mga politiko, hindi napunta doon, yung matataas natin. Bakit di pinapansin yon? Sipin nyo, logic lang, logic. Tapos sabihin nyo, mahal nyo Pilipino, doon sa isang parte nga ng bansang Pilipinas, na kung saan ay baha, lubog ang taong bayan, hindi nyo pinapansin. Doon lang sa kakarampot na parte ng Pilipinas, na Hagonoy, Bulacan, what if pa kaya kabuuan ng bansa, mahal nyo? Niloloko nyo kami, huwag nyo kami lokohin. Diyan pala nakikita, sumasalamin. Hindi nyo bahal ang sambayan ng Pilipino. Ginagawa nyo kung ano pa baga at ginagawa nyo lang, makaraos lang kung anong posisyon nyo ngayon. natin, kagaya ni Orly Gutesa at nung 4 na ex-Marines. Kung kaya nilang gipitin ang mga may kapangyarihan, di lalo na yung mga ordinaryong mamamayan. Yes. Pero dapat maunawaan ni Orly Gutesa na sa kanyang paglabas, yung kanyang unang ginawang paglabas, ito rin na nagbunsod doon sa 18 mga ex-Marines para magsalita na rin. Kasi, nung lumabas si Orly Gutesa, all the other witnesses na nagdi-deliver ng mga basura became expendables. Kasi, naging malinaw na dito na potential witnesses din sila ngayon, yung 18. In order for them to be silenced, para hindi na sila magsasalita, ay dalawang bagay lang naman ang pwede mangyari. Ikaw ay mabayaran, or you will be eliminated. In order to protect yourself, you have to choose. Magsalita ka na ngayon, or forever, hold your peace. Nung nawala si Orly Gutesa, biglang nagsulputan na itong 18 Marino, hoping that magkakaroon ng mas malinaw na investigasyon ukol dito, or that yung mamamayan siguro will react to it at magkaroon ng indignation, ng pagkasulasok ng ating kalooban dito sa totoong nangyayari sa ating lipunan. Pero sadly, although meron tong epekto sa marami, sa tingin ko ang epekto niya sa marami, hindi pagkakaisa, pagkabahabahagi. Kapag ang isang bayan mo nagkaroon ng pagkabahabahagi, andun yung pagbagsak, pagwasak. Tatandaan nyo yan. Huwag mo sabihin, ako mayaman naman ako, wala akong pakialam dyan, nasa bahay lang ako. No! Malaking epekto sa'yo. Sa kabuibili ng sibuyas, sa kabuibili ng karne, diba sa palengke? Sino natitinda sa palengke, mayaman ba yon? Sino tindera doon, mayaman ba yon? Nagkakasakit yun, na-stress yun. Kasama sa damay sa bagsak ekonomiya yun. Marami ngayon ang negosyanteng maliliit, bagsak sila ngayon. Unang-una, pag lalo, baha. Baha. Okay lang bumagyo yung baha. Yung kahirapan, tumaas ang presyo, gasolina, yung pag-travel. Hindi nila naisip yan. Tamo, ako vlogger, ordinaryong tao lang, naisip ko yan. Sila hindi nila naisip yan. Anong klaseng mga politikong nakaupo yung mga yan? Kung hindi nila naisip yan. Di ba? Isipin mo, ito, Mike Operario, isang abogado, nakakapagsata ng ganyan. Ito ba, destabilization to? Nagsasabi lang siya ng katotohanan. May sinabi ba siyang palpak si BBM? Yung sinasabi niya, dinidescribe niya lang kung ano nakikita niya. Pero yung mga iba dyan, nagbubulag-bulagan, pitatakpan.
Huwag kayo magbulag-bulagan. Sa katotohanan tayo. Di ba? Hindi pa naging ganap yung repulsion, yung pagkasulasok ng damdamin ng mga Pilipino despite of the fact na naririyan na nagsusumigaw sa harap natin ng mga ebidensya. Kagaya na ngayon, na kung bakit itong mga testigo nito nagsisibaliktad ng kanilang mga testimonya, halos lahat ng Pilipino na may matinong pag-iisip, alam nila ang tunay na dahilan dito. Yes. Alam nila kung sino ang ginigipit at bakit nagsisibigay o bumibigay na itong mga tao na ginigipit. At ito ay isang larawan ng kung ano ang klase ng lipunan na meron tayo sa kasalukuyan. No good deeds goes unpunished. Yung mga mabubuting gawa, yun ang pinarurusahan. Yung mga nasa kulungan, yun yung mga nagsasalita. Yung mga ginigipit, yung mga nagiging testigo laban sa katiwalian. Yes, tingnan mo, ano ba ginawa kay Senator Rodante Marcoleta? Yan ang modelo na panggigipit sa ginawa kay Senator Marcoleta. Isipin mo, yung donasyon na sa mga di nakakaalam, ginagawa yan ng mga ordinaryong mga ibang politiko at ng mga mayayaman. Nakulong ba sila? Ang sinabi ganito, ang mali daw ni Marcoleta kasi binuking niya sarili niya sa Net 25. Di niya binuking sarili niya. Inihayag niya lang, kinuwento niya lang. So, ibig mo palang sabihin, tiyatanggap nyo kung si Marcoleta pala naghayag sa Net 25 ng donasyon niya. So, ibig sabihin, mali pala ginagawa ng ibang politiko, ginagawa nila. Kasi hindi lang sila nahayag, hindi lang sila napanood, hindi lang sila nagsalita. So, may mali din silang ginagawa, donasyon yun eh. Lahat may donasyon. Absuelto nga si Marcoleta sa Comelec eh. Tapos kayo, kinasuhan nyo ng plunder. Eh di panggigipit ang ginagawa ninyo. Sige nga. Yung mga tiwali, silang namamayagpag, sila pa yung nagpo-prosecute, at sila pa yung patuloy na nakikinabang habang ang taong bayan patuloy na naghihirap, nakalubog sa baha ng kanilang mga kasalanan. Pero tayong lahat, ang lahat ng iskombro, ang bawat Pilipino, patuloy tayong makikilahok dito sa usapin na ito. Patuloy tayong magmamasid. Patuloy tayong mag-aaral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. Yun, totoo yun. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Agan ka or kinakausap mo yung kapwa congressman. Hindi, sila kumakausap sa akin, sila papatago pag ano. Okay yan. Pero kami tatahimik na. Sabi ikaw na bahala. Nako, so Baka ngayon, mapag-initan kami. paano ho yan sa darat mga kababayan, sa mga ating congressman? Kayo po ba'y ready sa darating na eleksyon na karamihan sa aming mamamayang Pilipino ay gusto namin naninindigan kayo at tumatayo para sa atin. May budget o wala. Kasi mas para humalinis natin ang sistema ng korupsyon sa ating, sa ating bansa is kailangan dumami po kayo, katulad ni Kong Toby, na manindigan kahit wala akong budget ngayon, pero sa susunod, 3 taon. Pero mahirap mahirap. I know, pero Mahirap magampanya ng Sabi nga, wala ka na tutulong sa ating mga bayan. kaso kung Ito, pagsisiwala to kay Romualdez, katotohanan to, siya sabi ni Toby Chanco. Toby, maybe it's so easy for me to say because I'm not in your position. Ito, destabilization ba siya nito? Si Toby? Nandi-destabilize ba siya ng gobyerno? But I believe naman na kapag talagang, parang ikaw, pag nasa tama po kayo, talagang yung constituent nyo rin po mismo ay maiintindihan. Tama ka. Tama ka. Tama ka. And leadership is always by example, di ba? Yes, opo. If papakita mo sa kanila na kailangan mo panindigan to dahil ito yung tama, magtiwala ka. Yes. Nagagawin din nila ang tama, lalo na pagdating sa eleksyon. Ako yan lang prinsipyo Yes, ko eh. tama. Pag pinakita mo sa kanila na pinanindigan mo yung tama, maninindigan din silang gawin ang tama. Correct. Kasi magiging parte ka na rin ng sistema eh. Pag ganun, hindi na magbabago talaga kung walang mag-uumpisa. Kahit parang, alam niyo, Kong Toby, yung ginagawa nyo, kahit sabihin mong 1, 2, 3 kayo, malaking bagay yan eh. Kasi yung mga Pero nakakapagod eh. kahit naman kayo, di ba? Nakakapagod. Pero sabi nga nila, we need to start somewhere. And as long as we're guided by the Lord and ginagawa natin yung tama, eventually, masusubaybayan or susundan ka ng mga tao. Yes. Naninindigan ka kasi. Oh, yun. Ang pagsingil ng mga tao sa eleksyon. Yung mga nanahimik ngayon, sa tingin nyo, boboto kayo ng taong bayan. Hindi kayo iboboto ng taong bayan.
ang ginagawa nila, kinokontrol nila utak ng mga Gen Z. Oh, kinokontrol nila utak ng mga Gen Z para iboto sila. Yun yung boto na kung saan inutulang nila yung tao. Hindi sila binoto dahil sa kagalingan nila, kundi pang-uutulang ginawa nila, pangkukumbinsi lang. And sana dumami pa yung mga kagaya ninyo po. Sana nga kasi nakakapagod. Oo, Ilan lang kami dun. Oo, kasi Nakapagod. parang balita ko marami nang mapapalit ang congressman. So, ngayon, Kong Toby, no? Paano ho natin, aside, di ba sabi nyo nga, kailangan transparency, accountability. Ano po ba yung idea nyo pa na pwedeng gawin para maibalik ang pagtitiwala ng publiko? Wala. Dito, for this administration, no? Kailang kung para maibalik yung tiwala, there's only one way, di ba? Na dapat mapakulong sa kasong plunder si former Speaker Martin Romualdez. No? Kahit gaano karami ikulong na DPWH, na engineer, na mga contractor, walang, aminin man natin o hindi, ang sentimento ng tao is iba. Hindi babalik yung tiwala kung hindi mapapakulong si former Speaker Martin Romualdez. Kasi hindi naman magagawa itong pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas nang walang makapangyarihan tao na nasa likod. Yan, totoo yan. Hindi, kung walang, ikaw ba naman, mawawala ba ang isang bagay? Kaya nga may inside job na tinatawag eh. Ang isang lugar ba na nanakawan, okay lang kung nagsulo yung magnanakaw. Yung magnanakaw, nagsulo, umakit ng bahay. Ang tawag doon, akit bahay. Di ba? Napasok ka ng salisigang. Di ba? Akit bahay. Di ba? Yung mga ganun, di ba? Ngayon, ito ba ating iisipin pa na walang itong mastermind? Kayo, isipin nyo, wala bang master? Wala. Teka muna. Makapag nanakaw ba ang isang malaking nakawan kung wala itong mastermind? Kung nga, isang malaking gusali, ninakawan, ano ba? Doon ba sa gusaling malaki na yon? Malaki yun eh. Maraming security, maraming CCTV. Pero nalimas yung pera doon sa loob. Sasabihin mo, ninakawan sa labas. May kasabot sa loob. Ibig sabihin, may mastermind. Di ba? Huwag nyo kami lokohin. Hindi kayang gawin to ng basta't DPWH. Yes, hindi kayang gawin to ng DPWH. Kaya nga sabi, paano mababalik ang tiwala ng taong bayan? Makulong ang mastermind. Yeah. Hindi ati alam kung makukulong na si Romualdez. Hindi ati alam. Dahil sa kaso ngayon, ang bagal. Mula nagsona, mag-isang buwan na. Isang buwan na yata eh. Isang buwan na ba? Hindi pa. Isang buwan na. 24 na ngayon eh. 3 araw na lang, 27 na. Di ba? Isang buwan na. Nasaan na? Yan ang sasabi ko sa inyo. Si Marcoleta, donasyon. Wala naman naging kapalit. Absolto sa Comelec. Pero ang ginawa kay Senator Rodante Marcoleta, kinulong. Kita niya. Mag-isip-isip kayo mga kababayan. Hindi ka kaya gagawin to ng contractor. Sila nasa dulo na eh. Saan ba nagsimula yung corruption? Execution lang sila eh. Sabihin, kontraktor, kayang gawin nyo? Ibig mo ba sabihin, ang kontraktor nakapag-withdraw ng pera na malaki? Para, namamanage niya yung gobyerno, nautusan niya? Ibig sabihin, kung hindi linagyan ng budget yung proyektong yun, wala silang makokorap. Yan, tama. Kung hindi nilagyan ng budget. Yan ang hindi alam ng mga vlogger, lalo na yung nasa Pinoy, nasa Canada, yung vlogger na yun lang hindi nila alam. Walang kaalam-alam tungkol sa paggawa ng budget. Ako, 20 years akong gumagawa ng budget. Mahigit, di ba? Wala silang alam dyan. Kaya akala nila, basta paglalaban lang nila, ipaglalaban nila sa bunganga lang. Pero by scientifical, hindi nila kaya paglaban. Sino ang naglagay ng budget doon sa proyektong yun? Exactly. Si Saldico, di ba? Hindi naman magagawa ni Saldico yun nang hindi alam ni former Speaker Martin Romualdez, di ba? So itong mga kinukulong natin, sila yung nasa dulo na eh. Nasa dulo. Ibig ko pala sabihin, gumawa ng budget si Saldi, hindi alam ng speaker.
Sige niya, pakisagot niya. Pag sinabi mo hindi alam ng speaker, ay malaki alarma yan. Di ba? Gumagawa ka ng budget ng Pilipinas, wala kang alam. Ay di po, alarma yun. O so ngayon gagawin mo, aaminin mo, may alam ka. So kung may alam ka, tatanungin ka namin. Tama? Kaya pag tinatanong ka namin, wag ka umiwas. Huwag kayong kumapit sa interparliamentary courtesy. Di ba? Okay. Oo. Kaya sila may nakuhang kontrata Mhm. dahil dinagyan ng pondo. Yes, Yung- allocated. Oo. Kung wala kang inallocate na proyekto para doon, Mhm. wala namang kukurapin itong mga ito. Di ba? So Yes. dapat ang mananagot ay yung pinagsimulan. Mhm. Yung Tama. step 1. Exactly. Di ba? Kung walang step 1, di walang step 4 and 5. Yun lang naman ang sabi. Ako nga hindi ko maintindihan, ang dami ng lumabas na tao na nagsalita about it, na Mhm. talagang parte si former Speaker Martin Romualdez dito sa nangyayaring, sa nangyaring nakawan sa Kabanang Bayan. Ang tagal, bago nakasuhan. Ngayon nag-file sila, I think yesterday Hindi, ata. Ang tagal, 1 taon mahigit, tapos ngayon 1 buwan na mula ng SONA. Nag-file ng supplemental affidavit. Pero sila Bunuan, wala na, sila Bunuan, ay, may kaso kagad. Hindi, no? Antitindi ng mga to, no? Yung contractor may kaso kagad, yung district engineer may kaso kagad. Yung mga pumirma, wala. Tindi, no? Tindi nila, no? Kumbaga sa pasyente, ang may kaso yung pasyente. Yung pumirma nang dahil sa yung gamot na binili sa pasyente, walang kaso. Diba ganito? Nagpa-check up ka, ha? May sakit ka. Sino mag-reseta? Doktor. Sino pipirma? Maaaring yung doktor mo o yung sa na-confine ka man, yung doktor mo sa ospital. Tapos, yung lumala ka, may nadisgrasya ka, ang nakasuhan, yung nurse. Yung doktor hindi nakasuhan, yung pumirma. No, ang sinisi yung nurse, pati yung nanay, sinisi. Oh, kulong kayo kasi napahamak yung pasyente. Ganun po ang nangyari ngayon. David, yung company former Sumagot speaker. siya. Hindi, nung una, di ba, pinadalan siya ng complaint. Yes. Sumagot siya nung August 7 ba? Or, hindi ko alam yung exact date. Basta sumagot na siya. Mm-mm. Okay. And then, ngayon, nag-file siya ng supplemental affidavit. Supposedly, ina-attach yung Mhm. kay Gotesa at saka yung doon sa ibang mga bodyguards and drivers ni Saldico Mhm. Okay. na Yung yung na isang kasama. supposedly mayroong ibang statement, no? Okay. So, yun ang inattach nila na sinasabi nila walang ebidensya. Pero nakita ko yung statement ni Ombudsman Boying Remulla. Mhm. Sabi niya walang epekto yung mga Yeah. walang epekto yung mga yan doon sa lakas ng kaso na hawak ng tanggapan ng ombudsman. Dinidiin talaga nila ang Romualdez pagka ganyan. Tama yan. Okay. Hintayin nyo lang kay si Senator Dante Marcoleta pag nakalabas. Magpapatuloy ulit ang ngayon kasi walang investigasyon nangyari ngayon eh. Tumigil eh. Hintayin nyo lang si Senator Marcoleta paglabas. May si Marcoleta may sorpresa. May matinding sorpresa sa kanila. No? Isusunod natin yan, huwag kayong mag-alala kung ano yan. No? Okay, maraming salamat to. Bichanko, Miss Cathy Binag, hanggang dito lang po. Paalam po sa inyong lahat.